Itong PAGS na binabanggit ko doon sa Nueva Ecija ay local private armed groups lang ito. Doon lang siya gumagalaw sa isang particular na munisipyo. At kaya naman tayo may mga estratehiya na nakalatag na sa ganon, ma-monitor natin sila at malimitahan natin yung kanilang mga paggalaw. Mas paiigtingin pa ng Police Regional Office 3 ang police presence sa pagsisimula ng election period sa January 12. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Red Maranan, magpapatupad sila ng 24/7 na checkpoint sa iba't ibang lugar sa Central Luzon at magde-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan sa mga lugar na may mahigpit na labanan ng politika. Tayo ay tumatalima sa utusan ng ating Chief PNP, General Marbil, na mas paigtingin pa ang police presence sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng mga kakarsadahan. Kaya tayo sa Pro3 ay naglagay ng 24/7 checkpoints. Yung COMELEC checkpoint ay naplano na natin kung saan natin sila ilalagay. Sinabi pa ni General Maranan na sa ngayon ay nakatuon ang kanilang pansin sa monitoring sa galaw ng nag-iisang aktibong private armed group na naitala sa kanilang rehiyon. Ito ay nandoon sa probinsya ng Nueva Ecija at ating binabantayan at binomonitor ang kanilang mga galaw. Sa katunayan, nagdagdag na tayo ng mahigit 200 pulis sa probinsya ng Nueva Ecija. Na sa ganoon, malimitahan natin ang galaw nitong mga miyembro ng PAGS na ito. Nag-implement na rin tayo ng mga search warrant. 266 search warrants ang ating na-implement sa kabuuan ng gitnang Luzon na nakakumpiska tayo ng 1,346 na firearms nitong nakaraang 3 buwan. At dahil dyan, tayo naniniwala na maisagawa natin yung National and Local Election 2025 ng maayos. Bilang paghahanda sa halalan, kinumpirma din ni General Maranan na 5 criminal group na ang kanilang nalansag noong huling quarter ng 2024. Ang potential PAGS, lagi natin tinitingnan yan, nakakabit yan dun sa criminal gangs. Kaya nga bago pa sila maging private armed groups, ay atin na silang dinudurog at winawasak. Ang mga private armed groups ang kalimitang ginagamit ng mga tiwaling politiko para takutin ang mga supporters ng mga kalabang kandidato, kaya't mahigpit na ipinamomonitor ng pamunuan ng pambansang pulisya ang galaw ng mga ito. Bukod sa Nueva Ecija, sinabi ni General Maranan na dadagdagan din niya ang deployment sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan at Bataan, kung saan mayroong 12 lugar na inirekomenda niyang mapabilang sa areas of concern. Meron tayo na mga areas of concern na nirecommend sa COMELEC. Kung hindi ako nagkakamali, meron tayong 12 munisipyo na nirecommend doon. At yun ay i-deliberate pa naman, titingnan natin sapagkat habang papalapit ang election period, ay titingnan natin yung security environment. Siyempre, very liquid naman. Sa ngayon, kinumpirma naman ng general na payapa pa ang sitwasyon sa mga naturang lugar na historically ay mayroong mainit na tunggalian sa politika tuwing sasapit ang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.